with Girly. Ayan, feeling blessed daw. Dahil at least nakapunta kami sa King Fahad Fountain. Hinihintay naman magbukas ang fountain. After na pumunta sa ATM, kinuha namin ang ATM ni Marites. Joke lang. Girly. Sa mga Marites, di ko na kayo pinahirapan. Ito na kami with complete details. Hi mga kasmers, ako nga po lang inyong Ate Mers. Bali, babaguhin nga natin yung ating boses. O pagkatapos niya, pupunta naman kami. Dito lang naman kayo pupunta. Saan? Eh di sa King Fahad Fountain. O diba? Ano ba sa Arabic yun? Yun yung Nafora. Yung Nafora naman, parang hindi bagay sa akin. Yung Nafora, yun yung tinatawag na fountain sa Arabic. Inulit ko lang naman. Dodaan po muna tayo dito sa malaking corniche o yung tinatawag na baywalk sa Arabic. Kaya nakikita nyo, tinapakita ko sa inyo yung mga kaganapan dyan sa gilid-gilid ng baywalk habang nagro-road trip tayo. Medyo mahaba-haba yan mula sa bahay namin mga kasmorgs. Parang batibot ang boses ko, no? At syempre, hindi ko palalagpasin na mag-video dyan, o diba? At papalubog na rin ng araw dyan, magandang tingnan ng Nafora o yung fountain pag ganitong oras. At kami ay nagkaroon ng pagkakataon na makalabas ng aking kasama. Actually, pupunta lang naman kami sa ATM niyan. Pero naisipan ko, dumiretso na kami dyan sa Nafora or sa fountain. O diba, bigla ang gala lang ito. Pero nakaayos kami niyan ha. Biglaan pa yan ha. O, mantakin nyo. Talagang sinadya namin gumala eh. Huwag nyo nang sabihin biglaan talaga. Nakakatawa lang, di ba mga kasama? Siyempre, habang may pagkakataon, gagala. Pero nagpaalam naman kami sa amo na lalabas kami. At makikita nyo naman, di ba, ang tirik na ng araw niyan, pero palubog na rin yan mga kasmarks. At nandiyan yan sa gilid ng Red Sea, dyan sa may Jeddah. At makikita nyo na marami nang nakaparadang sasakyan sa gilid-gilid at kami ay nagbabiyahe pa. Medyo matagal-tagal rin po yung aming biyahe mula dun sa bahay ng aming amo. At ito na nga po pala yung dagat sa may baywalk. Nakababa na kami. Nagpaikot-ikot na kami dyan mga kasmorgs. Ayun mga kasmorgs, nag-umpisa na kaming maglakad-lakad explore ang King Fahad Fountain. Alam nyo mga kasmorgs, ang sarap sa pakiramdam na nakawala ka sa hawla ng pagiging OFW at paminsan-minsan ay gagala tayo. At yan yung marker, yung tinatawag na Old Corniche o yung Jeddah Corniche. Yun yung kasi mayroon pang isang magandang Corniche pa mga kasmorgs doon sa may malapit din sa Red Sea, sa likod ng Red Sea Mall. At napakaganda rin doon, makikita nyo yung Formula 4, yung pinakadulo doon. Kaso lang, hindi ko na yun na-videohan. Ito yung, maliit lang ito mga kasmorgs. Pero yung attraction na makikita dito, yung overlooking, yung Nafora or yung King Fahad Fountain. With Girly, ayan, feeling blessed daw. Dahil at least nakapunta kami sa King Fahad Fountain. Hinihintay naman magbukas ang fountain. After na pumunta sa ATM, kinuha namin ang ATM ni Marites. Joke lang. Girly. Sa mga Marites, di ko na kayo pinahirapan. Ito na kami with complete details. Alam niyo mga kasmorgs, napaaga kami dyan. So, hinintay pa naman talaga namin na magbukas yung fountain. At meron ding timing sa pagbukas ng mga kasmorgs. Ayan, yung ilalim niyan, yun yung parang malaking lagay ng yung bakur incense. Pero imbis na bakur incense yung inilalagay doon, ang bumubuga doon ay tubig doon sa may gilid ng dagat. Pero kung makikita mo, akala mo nasa gitna, pero nasa gilid ng dagat yan. Meron nagme-maintain yan ng kagandahan ng fountain na yan mga kasmorgs. Yan yung attraction. Yan yung attraction ng lumang Corniche. At hindi rin nawawala ng tao dyan mga kasmorgs. Kung pupunta kayo dyan, marami ding mga kainan, pero mga mostly Arabic. Meron ding mga coffee shop, kumbaga, at mas maganda dyan, syempre, kung gabi rin, at makikita rin naman yung sa mas malapitan at mas maliwanag yung Corniche kung gabi. Kaya, advisable din naman, saka marami yung nagpipicture, pero syempre, ingat rin kayo sa mga ibang lahi, kasi yung ibang mga lahi, ayaw rin nila nagpapakuha ng larawan. So, kung gusto nyo, magpaalam muna kayo, kasi bawal po sa kaharian yan. Ayan na, kami ay nagpipicture at
panay video lang naman. So makikita niya lang naman dyan ang Nafora o yung fountain. Actually, alam nyo, sinasabi dyan na mas mataas yung Nafora doon sa Eiffel Tower. At ang silbi pala ng Nafora noong unang panahon or yung fountain ay siya yung imbakan ng tubig. Pero hindi sa Saudi Arabia, sa ibang parte ng mundo. Yun lang naman yung munting history natin. At hindi lang yan nagsisilbing dati, hindi na kasi sikat ngayon ang mga fountain na ganyan, kumbaga ginawa na lang nila yung tourist attraction. Ayan, palakad-lakad na lang yung kasama ko dito, kunyari tawag dito kung ano-anong ginagawa lang para ma-enjoy lang yung paglabas. Alam nyo kasi mga kasmag, napakalinaw ng tubig, no? At sa gilid lang yan, di ba? Makita nyo yung bato-batos at makikita nyo maraming mga isda rin dyan, kaso nga lang hindi kami pwedeng lumangoy sa gilid, hindi rin pwedeng hindi ko lang alam kung pwede maghuli kasi mayroong mga rules sa kaharian na kailangan nating sundin, although maluwag na sa Saudi Arabia pero hindi pa rin kasing luwag kung iniisip nyo, kaya syempre kailangan pa rin nating mag-ingat kung ano ang batas ay kailangan nating sundin. So mas magpasalamat na rin tayo mga kasmag sa tayo pinapayagan na ng kaharian na maging open, katulad niyan, hindi na tayo kung mag-aabaya, pwede na rin hindi, di ba? As long as yung damit mo kagalang-galang, hindi naman bastusin, di ba? Ayan, ang ganda na talaga ng paglubog ng araw mga customers. At makikita mo na talagang hindi pa rin tumitigil ang pagbuga ng fountain diyan sa Nafora na yan. O di ba? Pagbuga ng tubig sa fountain, ika nga. And patuloy pa rin ang pag-view natin mga customers. Kung baga magchika-chika lang muna tayo habang titingnan natin ang ganda ng fountain na ito. Relax ang tubig mga customers. Ayan. Patanaw-tanaw ka lang dito. Pakita ka ng tubig. Para mo lang naaalala yung nasa Pilipinas. Diba? Buti nga ngayon dito pwede ka nang lumabas. Mag-enjoy. Kwentong OFW muna tayo mga customers. Alam nyo, kaming mga personal alalay ay mapapalad na nakakalabas-labas paminsan-minsan at pinapayagan kami ng amo. Basta wala na kaming trabaho. Hindi katulad ng iba na kahit kailan ay hindi nakakalabas at hindi nakikita yung ganito, ay yung ganda ng Saudi Arabia. Hanggang tanaw na lang minsan sila sa bubong, do sa terrace, o kaya magtatapon ng basura. Saka lang nila makikita yung labas. Minsan hindi sila pinapayagang mag-day off, yung iba mas nakakaawa yung kalagayan ng mga yun. At minsan kung gusto nila magpadala ng pera ay hinahayaan nilang ang kanilang amo, ang driver ng kanilang amo ang magpadala sa kanila. At yung iba talaga mahigpit, yung iba naman sobrang luwag, at meron namang tama lang. Yung sa amin naman ay tama lang kasi nagkakaroon kami ng pagkakataon na makalabas kapag maluwag yung schedule namin, at mahirap rin naman pa kapag labas ng labas mga customers kasi ubos pera, alam nyo, di ba? Kaya nga tayo naging OFW ay para mag-ipon, hindi para magwaldas. Kumbaga ito kasi libre lang ito nating tinatanaw, so samantalahin. Ayan, magdidilim na pala mga customers at samantalahin natin ang pagbibideo. At mamaya kasi ay didilim na. Diba ang ganda? Ewan ko sa inyo mga customers, pero ako nagaganda na ako sa ganyan kasi para lang tayong nasa Pilipinas na tumatanaw dun sa Baywalk, diba? Ang pinagkaiba lang, eto wala siyang katulad ng na SM MoMA. Ayan, mga customers, kitang-kita nyo na ang pagdilaw ng liwanag, ibig sabihin sunset na. At ngayon naman ay ang pagdilim naman. Ayan, may picture naman tayo or video sa kadiliman ng gabi dyan sa Corniche at overlooking naman ang Nafora. At alam nyo, maganda rin siya sa gabi, lalo hindi nakakatakot kasi huwag kayo mag-alala kung kayo ay nasa Jeddah. Pwede nyo pong pasyalan ito, wala rin po itong bayad. At ito ay makikita nyo yung sa overlooking niyan, ang daming sasakyan, maraming taxi. Kaya kung kayo ay nahihirapan, walang problema. May mga pagkain din naman. Ayan, nung kami ay napagod, kami ay kumain lang ng snack. Kami ay uminom lamang ng kape at nag-snack lang. Kasi pagbalik naman sa duty, kung gusto namin kumain, pwede naman. At ang mahalaga ay nakapag banding-banding at nakapag unwind bilang OFW. At pagkatapos naman balik sa bahay ay syempre balik na naman sa realidad ng buhay OFW. Ayan, habang ginagawa ko ang slideshow na ito ay ipinapahiwatig ko sa mga OFW na ganito ang buhay namin. Masarap minsan mahirap. At yan nga, nakakalabas kami, so masarap ang buhay, hindi ba? Yun lang mga kasmorgs.